Kaya very, very important yung INC event because we are going to make the decision of the men in uniform in a, easier. They would be able to decide easier pag nakita nila na massive yung mass movement. Magkalinawan ho tayo dito mga kababayan ha. Ang blind item hindi ho fake news. Panahon pa ho ng kopong-kopong meron na hong blind item. Ngayon ho itong si Sir Jason meron ho siyang blind item. Sa mga nagtatanong ho pala bakit biglang dumalang ang upload natin. Wala ho tayo sa bahay ngayon, no? Medyo nagre-relax-relax tayo ng konti. Pero sa mga susunod na araw, mapapadalas na ho ulit ang ating upload. Eto ho, meron hong pa-blind item itong si Sir Jason Tinatanong ng COA kaninong bahay at saan diniskarga ng DPWH dump truck ang salaping 21.5 billion. Naku, saan ho kaya gagamitin yung napakalaking pera na yan? Malamang sa malamang, sa 2025 midterm election na ho gagamitin yan. At sigurado ho tayo dito, konektado sa pamahalaan kung saan bahay man diniskarga ng DPWH dump truck yung napakalaking bulto. Talaga naman hong bulto. Kasi kinarga ho sa dump truck. Hindi naman ho siguro ikakarga sa dump truck yan kung milyon-milyon lang yan. 21.5 billion ho pinag-uusapan ho natin dito mga kababayan. Kaya kailangan ho natin mapagbantay. Kung sino man hong politiko ang makita nyo na napakatindi, talagang palong-palong mamigay ng pera at ayuda, alam nyo na ho, malamang sa malamang, doon sa bahay nila, diniskarga yung 21.5 billion na halaga ng pera na yan. Pero bago ho lahat ng yung mga kababayan, alam nyo na ho gagawin, no? Isang like at isang subscribe. Naku, sapat na ho sa atin yan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa video na to, gusto ko kong pasadaan ng mabilisan. Actually, kagabi pa ho natin napanood itong na to ni Ma'am Joey no? Naano lang ho tayo, no? Talagang gusto lang ho natin ibahagi yung gagawing pagkilos prayer rally ng INC. Talagang napakahalaga ho ng mangyayari na yan sa January 13. Kaya kung malapit lang ho kayo sa area, sa bagay ng ano na naman sila kumbaga nag-imbita na rin ho sila para doon sa mga non-member, non-INC member, welcome naman hong makipagpartisipa dyan sa prayer rally na yan. Pero again, ang paalala ho natin, lalo na doon sa mga kasama natin, doon sa mga nakikinig sa atin, wag ho nating haluan ng kung ano-ano yung panawagan na yan ng mga kapatid nating INC. Pakinggan ho natin itong si Ma'am Joey. No? Itong si shoutout dito kay Ma'am Joey. No? Ano ho tayo dyan talagang fan ho tayo niyan. No? Ang mga idol ho natin dito, yan, si Ma'am Joey, Ma'am Sas, yan si Madam Pamela, si Sir EB, yan ho talagang mga magagaling. Ito, aminado ho tayo, yan ho talagang mga sinusubaybayan natin. Yan ho, sila ho talagang mahuhusay mag-vlog. Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, hindi ho natin malaman bakit nandito kayo, nandun yung magagaling. Hindi, magaling ho. Walang biro ho. Talagang isa ho talaga sa pinapaki. Iba ho yung pag-aanalisa nila sa mga kaganapan sa ating bansa. Magaling ho talaga yan. Sila Ma'am Pamela, EB, Sir EB, at saka yan si Ma'am Joey. Yan, magagaling yan. Si Ma'am Sas. Ito, pakinggan ho natin. Napakalupit ng kanyang mga punto de vista dito. Kaugnay diyan sa gaganaping malawakang prayer rally ng mga kababayan nating INC. Umpisa na ho natin to mga kababayan. You this. Next year is going to be a very, very critical moment, especially yung January, month of January. January 13, January 13 is the start of INC's peace rally. Base sa mga nagkukwento sa akin at mga kaibigan na miyembro ng INC, invited lahat. And ang daming mga members na nagse-celebrate talaga, tuwan-tuwa sila because the church chose to do something like this. And ako, sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako sa INC kasi unang-una, hindi sila nagpa-pressure. Kasi nung una, akala ko talaga magpo-fold yung INC kasi parang, ano ba to? Bakit, ano ba? Meron ba? Parang hindi na sila nag-follow up dun sa sinasabi nilang peace rally. Ganyan. Medyo natakot ako. But they assured me na, alam mo, Miss Joey, huwag kang mag-alala, may isang salita mga INC, hindi yan magfo-fold.
pag sinabi nila magpi-peace rally sila, magpi-peace rally kami. Sabi nilang gano'n. So, ako natuwa naman ako doon na merong mga nag-assure sa akin na gano'n. So, kaya merong mga INC na message ng message sa akin. Merong mga taga-INC na message sa akin at sinasabi, huwag ka mag-alala. Ito, totoo lang ho mga kababayan, talaga hong sinusubaybayan natin yan. Pero nababalitaan na rin ho natin na talagang tuloy yan. At yung isa sa kaibigan ho natin, malamang sa malamang, sasama na lang ho tayo sa kanya kung sa... Sasama na lang ho tayo sa kanya kung sakaling pumunta siya dyan sa peace rally na yan. Ha? Magkikita-kita ho tayo dyan kasi gaganapin ho yan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. No? Yung mga nasa Northern Luzon, siguro mag-organisa ho sila simultaneous, kumbaga sabayang prayer rally sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasi kung halimbawa dyan, yung mga nasa, hindi ho tayo sigurado kung lahat ng miyembro pupunta sa Maynila, pero nababalitaan ho natin, yung mga malalayo mag-organisa ng kumbaga simultaneous prayer rally. Wala pa ho nga ano dyan na pinaling detalye dyan sa rally na yan. Yun lang ho yung mga naririnig-rinigan natin. Kung magkaano pa man mga kababayan, sumama ho tayo kung malapit lang ho tayo sa area. Lalong-lalo na, napakahalaga ho niyan yung gaganapin sa Metro Manila dahil talagang yan ang kumbaga magiging battleground ng katotohanan o kabutihan laban sa kasamaan, ika nga, di ba? Yung mga panig dito sa mga ano na to, dito sa administrasyon na to, panigurado ho tayo, mag-o-organisa rin ho sila ng pabor naman doon sa kinukontra nitong mga kababayan nating INC na talaga namang nakakabilib ho ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Nakakabilib. I-update ka namin. Ayan, kung anong mangyayari. Ayun. So, it is going to be joined by other religious organization, and it's going to happen in different part of the Philippines, which is the most ideal way of mass movement. So, ako nagpapasalamat talaga ako sa ANC for doing this. I think INC, if ano no, after this, I think INC would establish itself as the nation's conscience. Ayun. Naniniwala ho tayo dyan. Mahal na mahal ko si Miss Joey. Kung di dahil sa kanya, di ko makukonvert yung mga tropa ko. Tinulungan niya akong mag-explain ng maayos at malumanay. More power to Ma'am Joey. Hi, Ate Mojang. Maraming salamat. Mahal na mahal din naman ho natin dito sa PH Update. At panigurado yung mga follower ho natin dito sa PH Update, mahal na mahal yan si Ma'am Joey. Talagang suportado ng mga kasama natin dito sa PH Update. Yan si Ma'am Joey. Sa mga kaganap ho ngayon niya sa buhay. No? Nanonood ho tayo, pinapanood ho natin mga live niyan. Wala ho tayong pinapalampas. Basta, naka-online ho tayo pagka nag-live. Kahit sino naman pinapanood ho natin. Pagka sila, Sir EB, yung third floor, basta naka-upload ho tayo, naka-live ho tayo, pinapanood ho natin lahat yung mga yan. Kasi nakakaano ho tayo, nakakabingwit ho tayo ng bagong ideya. Kasi magagaling nga yung mga yan At naghahanap nga ako ng INC dito sa HA para maka-join sa event. Agapatok Luneta at Liwasang Bonifacio ang venue for Metro Manila, sabi ni Hannah Joy. Yes. Grabe, Ayan. So, if you are around, if you are in Metro Manila or in nearby provinces, let's go. Suportahan po natin. Actually, sa totoo lang, wala silang sinabi kung 1 day lang to or 2 days or whatsoever. So, parang sinabi lang nila, basta 13. Ayan. So, paghandaan natin at saka paghandaan natin and let us join full force. Kayagin ninyo yung mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, gawin yung family event. Ayun. Ayos. And so that you can also enjoy, you can also be part of history. And ayun. Ako nakikipagpuyatan ako sa live mo, Miss Joey. Minsan nakakatulugan ko na, pero nire-replay ko habang nag-work ako pag may na-miss akong live. Ayan. Kung ikaw Jollibee, siya naman Macdo, sabi ni Hanso.
Natawa ko dyan sa ano, yung sinabi niya na, nung lumaki na, saka nagbida-bida, kineme-kineme. Yung mga 4 times ako nagpunta sa EDSA, 4 times ako nagpunta sa EDSA, yung dalawa doon, hindi na ako nag-live. Sorry. Isa lang pala, isang beses lang ako nagpunta, hindi na ako nag-live at all. As in, sobrang bilis ko lang talaga umikot. Nagpunta ako doon, sinilip ko lang yung mga ganap, nagpamigay ng mga flags, ng stickers, ganyan. Tapos umalis na ako. Yung three times, nag-live ako, ayun. Tapos, once ako nagsalita sa EDSA. Once lang ako nagsalita sa EDSA. Yung first na punta ko doon, pinagsasalita ako, pinagsispeech ako, tumanggi talaga ako. Kasi nga parang ayokong hijacking yung event, ayokong ano, gusto ko lang, punta lang ako doon to give support, ganyan-ganyan. May makitang mga kakilala or whatever, ganyan-ganyan. So walang, sa akin ano lang talaga, yung ayokong umeksena, gano'n. So yung first na punta ko doon, pinagsasalita na ako dyan, hindi ako nagsalita kasi ayoko umepal. Yung punta ko, I think yung ika-third ko na punta, nag-abot kami ni Miss MJ. Itong si Miss MJ, talagang tinulak talaga ako sa stage na, hindi, Joey, magsasalita ka na, ganyan-ganyan. Tapos nilapitan niya yung host, pinatawa. Susunod po nating speaker, I see, ganyan. Ayun, kaya parang, kung makapagsalita si Mami ng bida-bida, ako talaga yung bida-bida, Diyos me. As if naman. Hindi siguro. Kino-compare pa ni Mami yung followers mo sa YT. Pinagmamalaki niya na mas madami siyang followers. Okay. Hindi mo lang yung followers. Ano ngayon? Diba? Magbaon kayo ng food and drinks para laging energetic kayo mga kababayan. Yes. Hi, Tita Tel, Crisologo, Merry Christmas. Tapos si Mami biglang mga Santo Focus at puro dasal kasura. O nga, saya ko nun Miss Joey, lalo na may mura. Bawing-bawi ako. Ayun. Mag-apology na daw siya kay Man Scorpio at Pulong. Si Trillanes. Naku po. Yan si Trililing. May content na ako dyan. Sabi ko, nasampal lang ng katotohanan yan. Natakot na. The military men are organizing already. Kaya very, very important yung INC event because we are going to make the decision of the men in uniform in a, easier. They would be able to decide easier pag nakita nila na massive yung mass movement. Naniniwala ho tayo dyan mga kababayan, no? Itong mangyayaring kaganapan na to sa January 13 at sa mga susunod pang araw pagkatapos nun, doon na ho talaga magkakaalaman, ika nga. Kasi ano ho yan ang nababasa ho natin yan, talagang magkakasubukan na ho dyan kung gaano nga ba. Nagaano ho itong si Tambaluslos talagang pinapakita niya na hindi ho siya takot sa INC. Hindi ho niya rin nirespeto yung tayo nitong si Marcos Jr. at pinapaniwalaan ng INC ngayong mga panahon na to. Kumbaga ano na ho siya yung nakikipagsabayan na, wala na, kumbaga sunugan na ng political capital. Wala na ho siyang pakialam kung sa mga susunod na panahon kung hindi na siya susuportahan ng INC o kung ano pa man, no? Wala na hong pakialam, basta kumbaga na lang, umiiral na lang ho yung pagka-spoiled brat nitong si Martin Tambaluslos. Kasi mayaman yung mayaman ho yan. Alam nyo naman ho, pagka mayaman, lahat ng gusto nila, sa lahat, sa kahit ano pa mang kapamaraanan, pagka gusto ho nila, gusto ho nila makuha nila kung ano man yung gusto nila na yan. At itong si Tambaluslos, kitang-kita naman ho natin, meron na nga motibasyon na nanggagaling sa Malacanang at yung kanyang ambisyon na maging presidente at talagang mawasak itong si Vice President Sara Duterte. Ano bang problema nitong si Tamba? Halimbawa, nasira, nawasak niya tong si VP, nananahimik ko yung si Tulfo, yung si Rapi Tulfo. Ang sumusunod dito kay VP Sara, hindi naman ho yung si Tambaluslos. Ang sumusunod ho, yung si Rapi Tulfo, anong gagawin nyo kay Rapi Tulfo? Siya naman ang isusunod nyo kay VP Sara. Nako, baka pagka nagkataon, ma-realize ng mga kababayan natin, yung palang ginawa dito kay
Vice President, talagang konektado sa 2025. Malamang sa malamang, baka mangyari pa yung kinatatakutan ng pamilya Marcos pagka nagkataong nasiraan nila si BP tapos sinunod nila itong si Tulfo. Matagal-tagal pa naman ho bago mangyari yon. Talagang, kumbaga, iniisip lang ho natin dito kung yung mga susunod na mangyayari pagkatapos nitong kaganapan na to. Pero mahaba-habang laban ho yan. Yung gusto nilang mangyari dito kay Vice President Sara Duterte na ma-impeach siya. Abangan ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagka nagsalita ho siya diyan sa Senado. Diyan sa impeachment na yan kay Vice President. Malaking followers, hindi naman nakaabot ng 1K views ang live niya. Tapos sabi ng ginagamit Ayun na nga mga kababayan, no. Sana yung mangyayaring ano na yan na paglabas ng mga kababayan nating INC member. Yan yung magiging kumbaga breaking point para doon sa iba pang mga mga religious group, yung mga military personnel na aktibo pa rin, mga police personnel, mga nasa law enforcement, na talagang kondinahin na yung pagbabalahura ng mga congressman na to sa karapatang pantao, yung pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Hindi para mag-akla sa ibang usapan. Hindi para magsalita lang itong mga itong mga kasunduluhan at kapulisan na yung mga kabaruho nila talagang binabalahura diyan sa Senado, diyan sa mga hearing, yung ginagawang pag-power trip ng mga congressman diyan sa House of Representatives at yung hindi pagsunod yung gustong mangyari ni President Marcos na itigil na yung impeachment na yan dahil napakarami pa nating problema. Sana pagka dumating yung punto na yun, magsalita na rin ho yung ating mga kababayang men in uniform. Nga. Dito ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Ang dami ho nating namimiss ngayon na kaganapan. Pero okay lang ho, no? Pagkatapos nitong natin na to, paggagala, talagang dire-diretso na ho ulit yung ating paggawa ng reaction video. Ano ho muna, kumbaga, ito pasundot-sundot lang ho ito mga kababayan. Pagka merong free na oras, doon lang ho natin sisilipin kung ano yung mga kaganapan. Hindi ho kagaya pagka nasa bahay talaga, nakaabang ho tayo, no, sa mga kaganapan. Pero dito ho, lang, pasundot-sundot lang. Dito ho mga kababayan, pag-usapan ho natin yung dalawang Bugatti Chiron. Naku po, sino kaya yung congressman na yan? Pambihira ho talaga. Ibang klase dito sa administrasyon na to. Hindi na ho mga basta-bastang sasakyan ang pinag-uusapan. Mga ho talaga, yung mga pangmayaman, pang-bilyonaryo ho. Bugatti Chiron ho yan. Di basta-basta ho yan mga kababayan. Pakinggan ho natin to. Itong chismis na to. Okay? Magandang araw mo, bubo. Ay, nako. Isa pang maganda, iwan ko lang kung magandang balita yun ko. Kasi, iwan ko, meron daw mga chismis ngayon. Mga, ano ba yan? Yung kasama nyo yata sa Kongreso na nakapag-uwi daw ng dalawang Bugatti Chiron, Kong. Yun daw yung chismis. Wala akong, ano ba yung Bugatti? Yun yung sports car ko rin. Sa sports car na... Ito ba yung mga sports car na kaya mo lang mabibili dahil wala ka nang magawa sa pera mo? Ayun yun, tama po kayo. Oo. May mantakin mo isang Bugatti Chiron parang 300 plus million o isa. Kong. Yan ho'y pumasok sa Pilipinas noong mga parang Enero ata, no, ng taong ito. So isang sasakyan lang, 300 million na Opo, perang 300 million Pilipino. pesos. Perang Pilipino. Opo, ang isa yan. Ang nangyari kasi pala dyan, Jen, may nakumpiska ang customs na Bugatti. Yes, kulay asul at kulay pula yan. Noong Pebrero. Oo. Yung kasi nakuha Kasi Pebrero, dapat regalo sa akin yan. Nakalimutan ko isa, akin yung asul dyan Nakalimutan ko. Sabi sa akin yan, Jer, regalo ko sa yan, Bugatti. Nung sinubasta nung November, walang makabili dyan. Ayun Kasi na nga. sobrang mahal nga, 312 million. Di na lang pinarapol. Pinarapol, Ngayon, pumunta daw yung direkta nakipagnegosasyon, yung congressista. Kasi kapag daw walang nanalo doon sa Negotiation na magkakaroon ng negotiated at ayan, pagbili. Ilan ba yung nakumpiska? Dalawa po, dalawa. Dalawa, Binili niya yung dalawa? Asul at pula. mukhang binili niya ata pareho. So nag-iisa lamang yun. Yun ang chismis ko. Oo nga, Isang congressman na bumili ng dalawa. Yung dalawa binili niya. Opo. Hindi siya nagkasya doon sa isa. Oho, mukhang ganun nga ata.
Kasi di ba naalala mo, Nelson, nung sa Pebrero, kinumpis kayo sa bahay sa Alabang eh. Di ba? Yung... Pero ang usapan dyan, ha? Ewan ko kung alin na totoo kasi sa inyo, nakuha, nabili. Eh dito ang sabi, meron ding usapan na hindi nakuha ng kongresista ang sasakyan dahil sobrang baba ng tawad. Di, yun nga, kasi ang presyo, di ba, nung hindi na, 32. nabili niya ata 132 million na lang. Kasi 130, tinawagan niya. Di ba, kasi ang original price na siguro yan, di ba? Grabe, mahal, no? Hindi, tinatanong ko lang kasi alam mo, Pagkakalam mo ko. wala namang may-ari yun dahil sinakote yun, di ba? Opo. Papanong ibebenta? Oho. So, paano mong itatala yun? Parang earning siguro ng customs. Baka dagdag kita ng Department ng Bureau of Customs. Subasta nila kung eh. Naku. O, yan ang madadagdag dun sa tinatawag nating, yung revenue kasi natin, Jen. Opo. Naalala mo, magkano na yung budget natin? Yung national spending natin? National budget? Opo, 6.352. 6 trillion. 325. 325, tama pala. 325. Opo. Yung 6.325 trillion, Opo. bali 22% ng ating GDP. Ng gross domestic Gross product. domestic. Opo. So kung halimbawa, 22% ang ating GDP, Opo. ang ating GDP is 28.6 trillion. Ganun lang kalaki yung ekonomiya natin. Ibig sabihin, yun ang total na kabuhayan natin. 28.6 trillion. Di ba? Opo. Pero yung 28.6 trillion dyan, kung ikukumpara mo sa ekonomiya ng Amerika, alam mo kung ilan yun? Magkano kalit? 1.8% lang ng US economy. Parang isang kusing lang pala ng Kasi yung namang yung GDP ng Amerika dyan, 1,612 trillion. Wow. Okay. Ibig sabihin, 1.6 quadrillion. Yan ang kinukwenta ni Nelson kanina. Ngayon, kung halimbawa, ang budget natin, meaning to say, yung ating national spending, 6.325 trillion, yung target dyan na revenues natin, 4.6 trillion lang. So may kulang pala tayo. Yung isa yun ang pinag-uusapan natin. Opo. Yung 4.6 trillion ay 16% lang ng GDP. Ngayon, para maragdagan mo naman yon, kamukha yung pinagbilan ng Bugatti, halimbawa. Opo, yan. Dapat idagdag mo dyan. Dapat idagdag mo dyan. So, halimbawa, wala ka nang naidagdag kasi dapat may mga assets kang nabili. Opo, totoo yun. Kung wala ka nang naidagdag dyan, madaling kwentahin, 6.325 trillion, ibawas mo doon sa 4.6, ito yung revenue natin. So, ang malinaw na matitira dyan, Yung balance opo. yung balance, 1.725 trillion. So, pag dinivide mo yan dyan sa 12, kasi monthly. 12 taon, 12 buwan, opo. Monthly. Ang ginagastos ng ating bansa dyan, 143 trillion per month. Ano? Pagkatapos, hindi, ano yun, billion yun, billion per month. Opo. Katumbas ng 4.8 billion. Yun ang kulang natin. Bali, utang na yun din. 4.8 billion per day. Yan ang kapag ang ginamit natin. Yung kabuuan ng budget. Ito yung kailangan mapalaki mo yung yung revenue mo. Yung kita. Either palakasin mo yung collection mo o kaya talagang kumita yung kamukha niya mga Bugatti na yan. Yung mga luxury cars na yan, kung may makukumpis ka. Di ba? Mabuti nga pala, hindi pinagulungan ng piso niya, no? Kasi dati pinagugulungan ng piso niya mga ganyan eh. Correct. Di ba? Yung panahon Binawasak yan eh. ni Pangulong Duterte. Panahon ni Tatay Diggs. Magkano kuha doon siya? Inaano ho talaga yan. Kumbaga, kasi ano ho yan ang ginagawa ho nila dyan, sinasadya ho nila na mag-import tapos walang magkiklaim. Sinasadya ho nilang pinapahuli.
Tapos pagdating doon sa bidding, dandil na ho yun. Kumbaga, nag-usap-usap na yung mga bidder na merong isang tao lang ang mananalo dyan. Papapasukin, ipapahuli, tapos ipapakumpiska, tapos ipapabid yan. Ngayon ho mga kababayan, pag ipinabid yan, napakamura pa rin hong mabibili noong makakabili dyan sa bidding na yan. Ganun hong mangyayari. Yung winning bidder, mura pa rin ho niyang makukuha yung mga sports car, yung mga luxury vehicle o kung ano man ho mamahalin na bagay ang inimport na yan. Ganyan ho yung kalakaran dyan sa Bureau of Custom. Kaya isa ho yan sa ahensya ng pamahalaan na kung saan talagang napakatalamak ng korupsyon. Kaya nung panahon ni Tatay Digong, pagka nagpasok kayo ng illegal, nagpasok kayo ng mga luxury vehicle, mga sports car, ika nga, ang ginagawa ho dyan, pagka hindi kumpleto documentation at nahuli yan, wala na hong bidding. Ipinapasagasa sa piso niyan para wala na hong wala nang magtatangkang lukuhin o i-take advantage yung sistema ng bidding sa Bureau of Custom. Ganun hong ginagawa nung panahon ni Tatay Digong. Pero ngayong mga panahon na to, bidding na ho ang uso. Kasi bago pa ho mag-umpisa yung bidding, yang si congressman, yang si mayor, meron na hong nakausap yan, ika nga. Isang 100, 30 130 na lang isa. bawat isa. Ay di yung dalawa na yon, di 260 million pa rin mahal. Nakatawad ng 100 milyon. Ibang klase din yung congressman na yun. Kung meron siyang ganung 260 million. Kasi ang kanyang net worth, Jen, ha? Oo. Alam mo magkano? 1 bilyong piso. Wow! 1 billion ang kanyang net worth. So dinikaroon ng congressman na yung ganung kalaki ang kanyang net Hindi worth. kasi di ba may SALN? Oo. Yun ang lumilitaw. Ganun. Hindi, dun sa, pag tinignan mo yung salin ng mga 300 plus congressman, parang ilan lang ang bilyonaryo eh. Ayun nga. So kasama sa doon sa top 5 na kasama siya. bilyonaryo. Oo. So dito sa budget natin yan, kapag binase natin dito sa budget tsaka doon sa revenue, projected revenue, Oo. ang gasta pala natin per day, 17.5 billion. 17.5 billion. Dito sa sa Oo, target na to, no? computation natin ganun, Or 12.7, ang atin namang revenue 12.7 billion per day. Kaya ang matitira diyan yung deficit natin. Opo, yung kulang. Ang deficit natin is 1.725 trillion per day or 143 billion per day. Hindi, 4.8 billion per day. Ito yung sinasabi natin about 200 million ang utang na ang inuutang natin per hour. Ganun pala kalaki, no? Kaya dapat talagang bago sana. Kailan pipirma ng Pangulo diyan ang ating budget? Sa Atlanta na po, batay sa schedule ng palasyo. May nababalitaan ka ba kung magtatawag ng special session ng ating Mukhang wala ng pagkakataon kong. Sabi ni kahapon, kasama natin si Senador Francis Tolentino, ang Senate Majority Leader, mukhang wala silang narinig na magpapatawag bakit kaya? ng special. Direct, pasinag mo nga yung mga increases tsaka yung mga deductions sa mga iba't ibang hensya ng ating pamahalaan. Sang-ayon na yan. Tingnan mo nga. Tingnan mo yung House of Representatives, Kong, ang proposed nila ay 16.3 billion. tingnan mo yung gain tsaka loss. Yung gain yung nasa verde, di ba? Yung nasa ayan, no? Dinagdagan po sila ng 16.35 billion. Positive eh. Yung Senado, teka muna, ibalik Taas mo muna sa sa green. taas, yung sa green muna. Sa green. Yan. Yun namang Senado na Senado, ang request nila proposed 12.8 billion. 12.8 billion. Nung nag-bycam na, naging 13.9 pambira ho talaga. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. nadagdagan ng 1.1 billion. Nako. Office of the President nadagdagan ng 5.4 billion. Office of the President, ang propose nung nandun sa National Appropriation Program, National Expenditure Program, 10.45 billion. Ang pagkatapos yung nag-bike,
Ayun, pampalubag loob para hindi magalit yang si Marcos Jr. sa mga kalokohan na gagawin sa budget. Pambira ho talaga, oo. Sa mga yung nasa Verde, Puro dagdag pala yan, Kong. oo. Pati DPWH. Judiciary, 450 million. Ang program. Ang DPWH ang pinakamarami, 214 billion din. Wow. Dagdag pa lang yan, Oo. Pero tingnan mo yung DepEd, tinanggalan ng 11. Bawas. 11.01 billion. Opo. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, hindi ba ang sabi na saligang batas din, kinakailangan highest priority ang education. Opo. Dito maliwanag nang na-prioritize DPWH. DPWH. 1.11 trillion. Pati yung ang program 370. Isang salita lang ho ang gagamitin natin dyan sa ginawa na yan ng House of Representatives. Yung mga congressman at senador dyan sa BICAM. Napakagarapal. Garapalan. Yun ho talaga ang yung term na pwede nating gamitin dyan sa ginawa nila na yan. 3 billion. Oho. Ito yung ang program na lump sum dito yung pinag-uusapan na 'di ba merong tumayong senador na sinasabi niya ito ay maliwanag na parang BIP itong nandito yung very opo. important project. Oho. Makikita mo pati yung Department of Education, Department of Agriculture dyan, no? DA, opo. Binawasan. 3.56 billion, Kong, ang nabawas sa kanya. DSWD nabawasan ng 12 billion. Laki pa rin ang So nabawas. pagka Opo. tinignan mo yung basic, yung mga agencies na nag-expend ng basic services, Opo. DSWD, DepEd, DA, DA, opo. DOTR, DSUD, Pati DSUD. pati DSUD Housing. Oho. Akala ko ba tayo 1 million per year na housing? Tinanggal ang bagay, 580 million lang naman Oho. Pero walang nakikita ang report, ano? Pati calamity. Tinanggalan. PhilHealth, nakita mo nawala 74 billion. Ito yung 74, sinasabi oo. natin, Jen, na Oo. paano mo kaya kukumpunihin yan? Hindi naman alam mo, pagka ikaw ay doktor, sirujano ka, surgeon ka, Jen, pag meron kang inopera, di ba karaniwan meron kang binabalik di ba? Ay, opo. Paano mo magagamot kung puro ka lang bawas? Tanggal Kailangan ng lang tanggal, meron kang, ano? di ba, halimbawa, sira na yung atay mo, o kaya gano'n. May Opo. pinapalitan yun binabalik Oho. Jen. Totoo po. Ito parang... Yan ang kaya gusto lang nating ipakita. Marami ngayon ang medyo kinakabahan at medyo nag-aalangan, may pag-aalinlangan. Kanina binabati natin ang ating mga kababayan na sana maging maganda yung bagong taon dyan, ano? Opo. Pero dito sa forma nitong budget, doon pa lang sa mga basic services, medyo may problema dyan. Oho. Naku. Yan lang ang ating may kukomment dyan. Oho. Well, ang aywan ko nga, meron din ata pinalabas ko ang BICAM na kung doon sa figura ay mas malaki talaga daw po ang DPWH, pero meron doon silang binabanggit doon sa additional salary differential for DPWH under Executive Order number 64. Ito daw po yung currently lodged under MPBF. Di ko alam kung ano po yung mga tawag nito. Pagkakinumputan niya, para mas malaki pa rin pala ang pondo daw po ng Department of Education, Kong. Well, kung sa figura, sabi ko nga, ang nakikita natin, malaki o 1 trilyon. Hindi ko po alam kung paano nila paniliwanag yung mga bagay-bagay na yun, Kong. Kasi dyan, pag sinabi mong education, hindi lang naman kasi yung mga bata per se ang pinag-uusapan natin. Paano yung mga teachers? Ayun po. Paano yung mga eskwela? Kasi lahat doon pati dapat doon sa component ng mga iba-ibang agency, kung halimbawa local government, yung pwedeng magpatayo ng mga silid-aralan. Kasi hindi naman pinag-uusapan dito Department of Education. Ang pinag-uusapan yung edukasyon per se. Edukasyon. Kaya yun ang bigyan mo ng mas malaking pagpapahalaga. Para sa ganon, lumitaw talaga yung adhikain ng saligang batas. Pag pinagpauna mo yung education, maaaring ang magiging outcome niyan, unang-una yung mga bata ay
may hahanda mo sa kanilang kinabukasan, sa kanilang mga pagiging leaders. Yan naman ang magiging susunod na leaders ng bansa mo. Kailangan mong ihanda talaga na mabuti. Pag education person ba kung iba po yung budget ng CHED, iba yung budget ng TESDA, di ba usually pag Kasi hindi sa ba? TESDA, Opo. may kahalo ng Technical livelihood yun, skills and technical na yun. Opo. Pero yung sinasabi nating education, yung talagang basic na yung pag-aaral ng mga bata. Lalong-lalo na ngayon, nakita mo yung sumemplang yung kalidad eh. Opo, yung PISA natin. Naalala mo yung 3 international assessments na kamakailan lang ginawa, 3 taon na nakararaan. Ngunit, hindi mo makakalimutan yun sapagkat sa halos 79 na bansa ang nag-participate doon. Akalain mo nasa pinakahuli naman tayo. 79 tsaka 78 tayo ko. Doon pa naman doon sa mga pangunahing Reading aralin comprehension, yes po. Isipin mo, paano mo tatanggapin yun? Nakakabasa siya dyan, pero hindi niya naiintindihan Kung ano yung binabasa niya. Yung iba naman, hindi makabasa talaga. Totally, opo. Yung nakakabasa, hindi naman niya maintindihan dahil yung comprehension mahina. Opo. Anong gagawin mo ron? So, kailangan mo talagang hindi, palagay ko parang overhaul ang kailangan doon eh. Yun na Hindi nga ba? po. Kaya yun nga ang challenge kayo kay Secretary Sani Angara Kong Paano yung mga teachers? Alam mo, yung mga teachers, ano ang role na ilalaro, anong papel na gagampanan ng teacher? Siyempre, gusto mong maging magagaling yung mga bata, kailangan magaling yung mga teachers. Nelson? Kasi, tsaka pangunan pa pala Nelson, doon sa Binawas, andun pa pala sa computerization kong. Kasama. Di ba, yung pala pangunan yung tinanggala, kaya himutok sa Secretary Sani Angara Ayun nga. Yun pa naman daw ang isa sa pinakamalaking trust ng DepEd ngayon. Di ba? Kasi yung ilang bata ngayon dyan, hindi na hindi na angkop sa kanila yung luma na pamamaraan na magbubukas ka pa ng libro eh. Isang computer daw, katumbas ay 30 teacher. Di ba? Parang yun sa ratio po nila. Ay, nako. Anyway, kung bago lang tayo pumalaot sa bagay na yan, pero tayo, sa suspeto ng budget, paano po ito kung hindi ho nagpatawag ng special na Pangulo? Paano ito? Parang ang hirap remedyohan ko. Anong nakikita nyo ko? Ang pag-remedyo na nga lang, yung bito, ibibito na power, lang. Kumbaga, babawasan na lang, pero walang ma-reinstate. Walang may babalik. Kasi nga, ang pagbabalik niyan ay Kongreso ang merong akda niyan. Hindi po pwedeng ibalik ng Pangulo. Wala na sa kanyang kapangyarihan. So halimbawa, yung 12 billion na kinuha sa DepEd, hindi pwede yun. Sabi ng Pangulo, ibalik nyo na yan. Hindi pala pwede. Wala nga, naka-adjourn na yung Congress. Ang inaakala ba ng iba? Hindi. Akin na yung hindi, ito ibabalik rito. Akala ko, kasi ako kung pagkakaintindi ko gano'n. Hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi pala pwede. Kasi enrolled bill na ito eh. Opo. Ibibito niya yun sapagkat meron siyang kapangyarihang ibito. Tatanggalin niya to. Ayoko ito kanya, ayoko to. Pero para ito, ayoko pero ibabalik ko rito. Ay, hindi na pwede yun. Ibang usapan na yun. Pwede yun. Kaya nga pinipilit sana natin para lang maibalik sana yung very crucial na tinanggal na pinag-uusapan natin ng mga ilang araw. Isang araw. PhilHealth ito eh. Pangkalahatang siguro sa kalusugan ng bawat isang Pilipino. Ayan. Gayon na yun. 27 na ba ngayon, no? Di Lunes po at 30. Pwede naman kung tawagin yung 30. Ganun ho? Pagkatapos na ano lang naman yun, halimbawa 1 oras, balik ang ganito. Sige, Formality lang, no? Kasi di ba alam lang nila. Kailangan lang buksan nila. I-open. Pagkatapos magkita-kita uli yung nasa kung sino man yung nandun sa ano na yun, BICAM conference. Tanggalin natin, pero mauli. Di pagkatapos, isubmit uli. Yun na yun. Mga alas 4 ng hapon halimbawa, naibalik sa Malacanang. Alas 5, di pipirmahan. Tapos na. Di sabi niya, yung akap, tanggalin niya. Naku, hindi pa gawin ng 36 billion. Mas malaki yung akap kasi sa 26 billion lang. So ang nakikita niyo dito kung bilang isang experienced congressman, line dito na lang. Magbabawas. Pero yung pagbabalik, no choice talaga yon. Wala siyang kapangyarihan para magbalik. Hindi niya sakop yun eh.
Pero kung halimbawa, Kongreso ho talaga. di ba nangyari na sa atin yan eh, parang 3 buwan muna tayo na ang budget na ginamit ay yung, anong tawag yun? Yung parang Reenacted. reenacted in 3 months o kaya first month. Pagkatapos inihabol na lamang, it's a 4th month siguro kung ano man ang nangyari dyan, Kong. Pwede ba yun, Pwede ba yung ganon? Mahirap din yun dyan. Paano yung 3 buwan naman na reenacted? Hindi, yung plano mo ng 3 buwan, hindi mo pwedeng gawin ngayon. Kasi nga, Opo. nakatali ka dun sa budget ng nakaraan. Halimbawa, nire-require ipagawa itong ganito, 190 billion, halimbawa yan. Kaya nakalagay doon 50 billion lang. Saan mo kukunin yun? Yun nga. 3 buwan pa yun. At saka naka-designate kung saan din yun. Hindi pwede Hindi dilipat. nga pwedeng Kasi naalala ko dati, lipat-lipat eh. nung dating yung panahon ng Pangulong Duterte, parang nagkaroon tayo ng first quarter, reenacted eh. Tapos inihabol na lamang ata ang sumunod na budget. Oo nga, pero pahirapan nga yun. Ganon. Eh di kung sabihin mo lang, kasi ang dami niyo namang mga unutilized budget. Pwede bang gamitin niyo muna sa... Pwede bang ganun po? Hindi magiging ano kaya, may ang mga technical malversation naman yun. Kasi Yung- ang bawat may kaso ba item yun? na parang may pinaglagyan yan eh. Opo. Hindi, kung mo nakalagay dyan, hindi mo pwedeng gamitin yan sa iba. Kasi Opo, nakalagay na correct. dyan. Nakaroon diversion of funds yan. Naka-appropriate na yan eh. Opo. Yan ang Bawal, mahigpit bawal. dyan. Ganun pala. Ay, nako. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pagsama dito sa video na to. Kung ano man hong mangyari dyan sa budget na yan, pananagutan ho yan ng mga tao na gumawa dyan sa House of Representatives at yung mga kasapakat nila dyan sa Senado. At para naman doon sa mga hindi pumirma at hindi sang-ayon dyan sa batas na yan, saludo sa inyong lahat. At again, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mahalin nun natin ang Pilipinas. Maraming salamat to mga kababayan.